in your energy. Kung ikaw ay Aries, Sun, Moon o Rising, ang mensaheng ito ay maaring may bahagi na para sa iyo sa tamang panahon. Bago tayo magsimula, gusto kong sabihin na hindi aksidente ang pagpunta mo sa video na to. Minsan ang universe hindi nagsasalita sa pamamagitan ng malalakas na pangyayari. Minsan dinadala ka lang nito sa tamang mensahe sa tamang oras. Ngayong linggo, napakabigat ng energy na nararamdaman ko para sa Aries. Parang may isang yugto sa buhay mo na gusto mo nang matapos. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil matagal ka nang lumalaban nang walang nakakakita. May ilan sa inyo na pagod na pero tuloy pa rin ang ngiti. May ilan na palaging okay lang ako. Pero sa loob, gusto mo na ring may magsabi sa'yo na pwede ka ring magpahinga. Kung ito ang dahilan kung bakit napunta ka rito, baka hindi ito aksidente. Ngayong linggo rin ay Tuesday at ang planetary day nito ay pinamumunuan ni Planet Mars. Si Mars, ang natural ruler ng Aries. Ito ang planeta ng tapang, pagkilos, desisyon at inner fire. Pero tandaan, hindi lang puro aksyon ang itinuturo ni Mars. Kapag hindi balanse ang energy nito, nagiging pagkainip, pagkapagod, galit o pakiramdam na kailangan mong ikaw ang laging lumalaban. Ngayong linggong ito, parang sinasabi ng universe, hindi lahat ng laban ay kailangan mong salihan. May mga pintuang kusang magsasara para hindi mo na kailangang pilitin. May mga taong kusa ring lalayo para magkaroon ng space ang tamang tao. At may mga pagkakataon na ang pinakamalakas na desisyon ay ang pagpili ng kapayapaan. Bago tayo magpatuloy, sandali muna, kung maaari ipikit mo ang iyong mga mata, huminga tayo ng malalim, inhale at dahan-dahang exhale. Isa pa, huminga ng malalim. Bitawan ang anumang bigat na dala mo ngayong araw. Hayaan mong bumagal ang isip mo, hayaan mong maging tahimik ang paligid. At sa katahimikang yon, inihiling ko na gabayan tayo ng Divine Creator ayon sa iyong paniniwala. Inanyayahan ko ang ating mga spirit guides, guardian angels, mga gabay na may dalang liwanag, pagmamahal at pinakamataas na kabutihan. Naway malinaw lamang ang mensaheng makarating, naway walang takot, walang ego at walang negative energy ang makialam. At kung ang mensaheng ito ay hindi para sa isang tao, hayaan itong dumaan lamang. At kung ito naman ay para sa kanya, naway dumating ito ng may kaliwanagan, kapayapaan at pag-asa. Bago tayo magsimula, isang paalala lamang, hindi ako ang unang nagme-message para sa personal reading. Kung may account na unang nag-chat sa inyo gamit ang pangalan o larawan ko, mag-ingat dahil poser yon. Kung gusto ninyo ng personal reading, kayo lamang ang unang magme-message sa aking official account. Isa pang paalala, ang tarot ay hindi ginawa para takutin ng tao. Hindi rin ito ginawa para kontrolin ang buhay ni numan. Ito ay isang spiritual guidance tool lamang. Hindi ito inaalisan ng free will ang kahit sino. Ikaw pa rin ang gumagawa ng sariling desisyon. Kaya kunin lamang ang bahagi ng mensaheng nararamdaman mong para sa'yo. Kung hindi ito ang iyong sitwasyon, hayaan mo itong dumaan. Maaring para ito sa ibang Aries na nangangailangan ng message na to. At para naman sa mga hindi naniniwala sa tarot, maraming salamat pa rin sa paggalang. Lahat tayo ay may kanya-kanyang paniniwala, respeto lang tayo sa isa't isa. Wala tayong binabash na kapwa tarot reader o spiritual practitioner. Magkakaiba tayo ng paraan ng pagbibigay ng guidance at magkakaiba rin ng journey ng bawat tao. At bago tayo dumiretso, gusto ko ring batiin ang ating mga kababayan sa mga seniors na nanonood. Sana
sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Sa mga OFW, alam kong marami sa inyo ang malayo sa pamilya, maraming sakripisyo ang dala ng bawat araw ninyo. Naway maging paalala ang reading na to na hindi nasasayang ang lahat ng pagod ninyo. At sa lahat ng Aries, nasaan ka man sa mundo, welcome. Habang pinapakinggan ko ang energy ngayong linggo, isang bagay agad ang lumalabas. Parang may celebration na matagal nang hinihintay. Hindi pa man ito ganap na nangyayari, pero papalapit na. May pakiramdam ako may pintuan nang bumubukas. Maaring tungkol ito sa tahanan, relasyon, trabaho, o simpleng katahimikan ng isip. Parang ilang buwan kang nasa survival mode at ngayon unti-unti nang nagbabago ang hihip ng hangin. May liwanag na pumapasok, hindi ito biglaang himala. Mas ramdam ko tong parang madaling araw na unti-unting lumiliwanag hanggang mapansin mo na lang. Hindi na pala ganun kabigat ang pakiramdam mo. Marami sa inyo ang matagal nang nagtatanong, kailan naman ako? Pakiramdam ninyo parang lahat ng tao umaabante habang kayo paulit-ulit lang. Pero ipinapakita sa akin na hindi ka nahuhuli. May sarili kang timing at ang timing na yon ay papalapit na. May isa rin akong nararamdamang energy. May isang tao na tila gusto nang ituwid ang isang bagay. Parang may pagtatapat, pag-amin o paglilinaw na hindi nangyari noon. Hindi ko sinasabing mangyayari ito sa lahat ha, pero para sa ilan, may taong hindi na kayang dalhin ang bigat ng konsensya. May gusto siyang ayusin, may gusto siyang ibalik, may gusto siyang ipaliwanag. At ang tanong para sa iyo, Aries, kapag dumating ang sandaling yan, handa ka na ba talagang buksan muli ang pintuan o natuto ka ng piliin ang sarili mong kapayapaan? Habang mas lumalalim ako sa energy, may isa pa akong napapansin. Parang matagal mong pinilit na maging productive, pero sa totoo lang, pagod na ang isip mo. Hindi tamad ang energy na nararamdaman ko. Hindi rin ito kakulangan sa disiplina. Ito ay pagod. Yung klase ng pagod na kahit matulog ka, pakiramdam mo kulang pa rin. May ilan sa inyo na parang nawawalan ng gana sa trabaho. May mga proyektong dati ay sobrang excited kang simulan. Ngayon, parang napipilitan ka na lang. At kung ganito ang nararamdaman mo, huwag mong sisihin ang sarili mo. Minsan hindi ka nawawalan ng pangarap. Napapagod lang ang kaluluwa kapag matagal itong nagbibigay ng walang pahinga. May mensahe rin tungkol sa career. May ilan sa inyo na parang iniisip, worth it pa ba tong ginagawa ko? May gustong lumipat ng trabaho, may gustong magsimula ng maliit na negosyo, may gustong bumalik sa pag-aaral, may gustong subukan ang matagal ng pangarap pero natatakot dahil sa edad. Kung isa ka rito, gusto kong sabihin sa'yo, walang expiration ng pangarap, hindi hadlang ang edad, hindi hadlang ang nakaraan. Ang tunay na hadlang ay ang paniniwalang huli na ang lahat. At yon ang gusto mong bitawan ngayong linggo. May lumalabas ding energy tungkol sa pera. Hindi ko ito nakikitang pagkawala. Mas nakikita ko itong paalala. Maging maingat sa paggastos. Hindi lahat ng gusto mong bilhin ngayon, kailangan mong bilhin. May ilan sa inyo na napapagod kakatrabaho. Tapos pagdating ng sahod, parang may nakahandang gastos agad. Kung OFW ka, mas ramdam ko ito. Parang may mga taong umaasa sa'yo at kahit gusto mong mag-ipon, inuuna mo pa rin ang pamilya. Kung isa ka sa mga breadwinner, gusto kong sabihin nakikita ng universe ang lahat ng sakripisyo mo. Hindi man ito agad bumalik, walang kabutihang tunay na nawawala. May isa rin akong nararamdamang connection. Hindi ito basta ordinaryong pagkikita, parang dalawang tao na unti-unting nagkakaintindihan. Para sa iba, maaring ito ay romantikong relasyon. Para naman sa iba, isang pagkakaibigan, business partnership,
o taong magiging malaking tulong sa susunod mong hakbang. Ang mahalaga rito, pareho kayong nagbibigay. Hindi lang ikaw ang laging nag-a-adjust. Hindi lang ikaw ang laging umiintindi dahil ang tamang koneksyon, hindi ka pinaparamdam na mag-isa kang lumalaban. Kung single ka, huwag mong isipin na habang buhay ka nang maghihintay. May energy ng bagong pagkakakilala. Pero huwag mong madaliin. Hindi lahat ng mabilis pang matagalan. Hayaan mong makilala ka muna ng tao at kilalanin mo rin siya. Hindi sapat ang matinding attraction. Mas mahalaga ang consistency. Mas mahalaga ang respeto. At mas mahalaga ang katahimikan ng puso kapag kasama mo siya. Kung may partner ka naman, nakikita kong mahalaga ang communication. May mga salitang matagal nang hindi nasasabi. Hindi dahil ayaw mong magsalita, kundi natatakot kang hindi maintindihan. Ngayong linggo, subukan mong magsabi ng may kalmadong puso. Hindi lahat ng problema kailangang tapusin ng isang araw. Minsan sapat na ang unang tapat na pag-uusap. Habang nagpapatuloy ang energy, parang may dala kang napakaraming responsibility. Ikaw ang inaasahan, ikaw ang takbuhan, ikaw ang laging matatag. Pero sino ang sumasalo sa'yo kapag ikaw naman ang napapagod? Napansin mo ba, kapag ikaw ang may problema, ang una mong ginagawa ay manahimik? Hindi dahil wala kang mapagsabihan, kundi dahil ayaw mong maging pabigat. Kung ito ang sitwasyon mo, hinihikayat ka ng universe na humingi rin ng tulong kapag kailangan. Hindi kahinaan ang pagtanggap ng suporta. Isa rin itong anyo ng tapang. May malakas ding mensahe tungkol sa pag-usad. Pakiramdam ko, matagal nang nakahinto ang ilang bagay sa buhay mo. Pero ngayong linggo, parang unti-unti nang bumibilis ang galaw. May tawag, may email, may approval, may balitang matagal mong hinihintay. Hindi ko sinasabing mangyayari ito sa lahat ha, pero para sa maraming Aries, ang energy ay gumagalaw na. Ang mahalaga, kapag dumating ang opportunity, handa ka bang kumilos? Minsan kasi hinihingi natin ang pagbabago, pero kapag dumating, natatakot naman tayong tanggapin. May isa pang napakalakas na message. Pinapaalalahanan kang maging leader ng sarili mong buhay. Hindi ibig sabihin nito ay kontrolado mo ang lahat. Ang ibig sabihin, ikaw ang pipili kung paano ka tutugon. Hindi mo kontrolado ang ginawa ng ibang tao, pero kontrolado mo kung gaano katagal mo itong papayagang sirain ang kapayapaan mo. Hindi mo kontrolado ang nakaraan, pero kontrolado mo ang susunod mong hakbang at iyon ang tunay na lakas. Habang lumalalim ang energy, parang may init na umiikot sa bandang dibdib. Ito ang bahaging konektado sa pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal. May ilan sa inyo na sobrang galing magmahal ng ibang tao pero hirap mahalin ang sarili. Pinapatawad mo ang iba pero ang sarili mo, hanggang ngayon, patuloy mong sinisisi. Kung may kailangan kang marinig ngayong linggo, ito yon. Hindi mo kailangan maging perfect para maging karapat-dapat mahalin. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa lahat ng tao. Ang halaga mo, hindi nababawasan dahil lang may taong hindi ito nakita. May isa pang banayad na message na lumalabas. Parang may batang version ng sarili mo na matagal nang naghihintay. Yung batang minsang nasaktan, nabigo, hindi napakinggan o napilitang maging matatag ng masyadong maaga. Ngayong linggo parang niyayakap mo siya at sinasabi, ligtas ka na. Hindi mo na kailangang lumaban ng mag-isa. Kapag nagsimula mong pagalingin ang sugat na yan, marami ring aspeto ng buhay mo ang unti-unting gagaan. Dahil minsan ang hinahanap nating pagbabago sa labas, nagsisimula pala sa loob. Isang huling message ang paulit-ulit kong nararamdaman para sa Aries. Hindi ito tungkol sa bilis, hindi ito tungkol sa dami ng nagawa mo, hindi rin ito tungkol sa dami ng taong pumapalakpak
sa'yo. Ito ay tungkol sa tanong na, mas payapa ka ba ngayon kaysa dati? Dahil kung mapapansin mo, maraming tao ang mukhang successful sa paningin ng iba, pero pagdating ng gabi, hindi sila mapakali. At mayroon ding mga taong tahimik lang ang buhay, pero mahimbing ang tulog. Ngayong linggo, mas pipiliin mo ang kapayapaan kaysa kaguluhan. Mas pipiliin mong alagaan ang sarili mo kaysa pilitin ang mga taong ayaw namang manatili. At iyon ang isa sa pinakamagandang desisyong magagawa mo. May message din para sa matagal nang naghihintay. Kung pakiramdam mo ay parang hindi ka naririnig ng universe, gusto kong sabihin sa'yo, ang katahimikan ay hindi palaging pagtanggi. Minsan ito ay paghahanda. May mga biyayang darating lamang kapag handa ka nang tanggapin ang mga to. Kung ibinigay ang lahat ng sabay-sabay, baka hindi mo rin ito mapangalagaan. Kaya kung may mga delays, huwag agad isipin na pinaparusahan ka. Maaring pinoprotektahan ka lamang. Para naman sa iba, may pakiramdam akong may desisyon kang matagal nang iniiwasan. Isang tawag, isang pagpirma, isang paglipat, isang pagbitaw, isang pagsisimula. Alam mo na sa puso mo kung ano ang tamang gawin. Ang hinihintay mo na lang ay ang lakas ng loob. At yon ang hinihingi sa'yo ng linggong ito. Hindi perfect timing kundi matapang na unang hakbang. Kung napapansin mong mas sensitive ka nitong mga nakaraang araw, normal lang yun. Mas bukas ang intuition mo. Pansinin ang mga panaginip mo, pansinin ang mga paulit-ulit na numero, simbolo o pagkakataon. Hindi lahat ng nangyayari ay kailangang lagyan ng kahulugan, pero may mga sandaling ang buhay ay tila marahang kumakatok at nagsasabing, tumingin ka rito, may gusto akong ipakita sa'yo. Magtiwala sa sarili mong pakiramdam pero mananatiling nakatapak sa reality. Ang intuition ay gabay, hindi kapalit ng maingat na pag-iisip. At yan ang iyong heart chakra oracle card at ng child angel oracle card mo. Sa usaping pagmamahal, kung ikaw ay naghihilom pa mula sa nakaraan, huwag mong madaliin ang puso mo. Ang tunay na paghilom ay hindi nasusukat sa bilang ng araw o buwan. Nasusukat ito sa sandaling kaya mo nang alalahanin ang nakaraan. Nang hindi ito kumokontrol sa kasalukuyan mo ha. At kung ikaw naman ay masaya na sa iyong relasyon, alagaan ninyo ang maliliit na bagay. Minsan ang isang simpleng pakikinig, isang yakap o isang tapat na kamusta ka ang mas nagpapatibay ng samahan kaysa sa mamahaling regalo. Sa usaping financial, maging matalino sa mga opportunity. Hindi lahat ng mukhang mabilis nakita ay para sa'yo. Mag-research, magtanong at huwag magpadala sa pressure. Mas mabuti ang mabagal pero matatag kaysa mabilis ngunit hindi sigurado. At ngayon, kung nararamdaman mong may mga bahagi ng reading na to na tumimo sa puso mo, magpasalamat ka. Hindi dahil sigurado ang hinaharap, kundi dahil may pagkakataon kang ihanda ang sarili mo rito. Lagi kong sinasabi, ang taro ay gabay lamang. Hindi ito kapalit ng sarili mong desisyon. Ikaw pa rin ang may hawak ng direksyon ng buhay mo. May kakayahan kang baguhin ang takbo ng kwento sa bawat pagpiling ginagawa mo. Bago tayo magpaalam, kung gusto mong mas maintindihan ang sarili mo sa mas malalim na paraan, available na ang aking 2 digital books. Book 1, Discover Your Soul Purpose Workbook. Kung pakiramdam mo ay naliligaw ka sa direksyon ng buhay, gusto mong makilala ang iyong mga natural na kakayahan, mga aral ng kaluluwa at personal growth, at malaking tulong ang workbook na to bilang gabay sa iyong self-discovery. At para naman sa gustong maintindihan ng kanilang birth chart, book 2 ko ay Decode Your Birth Chart.
At may available rin po akong cleanse and energetically charged na crystal bracelets. May iba't ibang intention, depende sa iyong pangangailangan. Para sa abundance at prosperity, para sa love at self-love, para sa protection, para sa success at career growth, para sa health at positive energy. Piliin ang crystal na tumutugma sa intention na gusto mong palakasin. At tandaan na ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula pa rin sa iyong mga kilos at desisyon. Kung nais mo ng personal reading o birth chart reading, tandaan lamang ang aking paalala, hindi ako ang unang nagme-message sa kahit sino. Kayo po ang unang magme-message sa mga official accounts ko. At ang numero na nakapost po dyan. Again, this is Astro Luna Quest. Salamat po sa pagkikinig. Aries Sun, Moon at Rising. Hanggang sa muli!